Ako si Maria at ito ang aking kwento. Namatay ang nanay ni Laida na ipakulong ni Doña Ana Violago, ang kapatid niya. Bukod doon ay kinamkam nito ang lupa nila. Pagkalipas ng maraming taon, nagbalik si Laida Enriquez. May kakayahan upang bawiin ang lupang kinamkam at upang ibagsak si Doña Ana Violago. Isa lamang ang paraan upang magawa niyang paghihiganti sa pamamagitan ng simpatikong si Ros Violago, ang anak ni Doña Ana. At napatunayan niyang handa siyang ipaglaban ito maging sa sariling ina. At unti-unting nadarang ang puso ni Laida. Unti-unting sumibol ang pag-ibig. Paanong isinumpa niyang paghihiganti sa ina nito na hanggang sa sandaling iyon ay matayog pa rin. "Kuya! Huwag niyo pong dalhin ang kuya ko!" Umiiyak na pakiusap ni Laida sa mga pulis na humuli sa kanyang kapatid. "Bitawan niyo ko!" Nagpupumigla si Ruben sa pagkakahawak ng mga pulis. "Ang anak ko, maawa kayo!" Panangis ng kanilang ina. "Mrs., suspect ho ang anak niyo sa kasong pagnanakaw at kailangan po siyang maimbestigahan." Anang pulis na naglagay ng posa sa kamay ng Kuya Ruben niya. "Hindi magnanakaw ang anak ko!" Hiyaw ng nanay niya na yumakap sa kuya niya. "Pakawalan niyo siya!" "Pasensya na ho, Mrs., pero siyang tinurong pumasok sa bahay ni na Doña Ana Violago kagabi." "Hindi magnanakaw ang kuya ko!" Sigaw niya. "Isakay na siya," utos ng pulis. "Wala akong kasalanan!" Sigaw ng Kuya Ruben niya. "Anak!" Umiiyak ang nanay niya. Halos lahat ng kapitbahay nila ay naruroon at nakikiosyoso sa nangyayari sa kanila. "Inay, tulungan mo ko!" Sigaw ni Ruben na nagpupumiglas na sa pilitang isakay ng mga pulis. "Huwag niyong dali ng anak ko, parang awa niyo na!" "Inay, wala akong kasalanan! Inay!" "Anak!" Lumapit si Laida sa ina at niyakap ito. "Tama na ho, inay," umiyak niya sabi habang palayo ng sasakyan ng mga pulis. "Laida, ang kuya mo!" "Inay, hindi magnanakaw ang kuya mo. Ruben, anak ko!" Walang tigil sa pag-iyak na sabi ng matanda. "Rub," napahawak sa tapat ng dibdib ang nanay niya at unti-unti na itong bumagsak na tila kandilang nauupos. "Inay!" Natigilan siya na inalalaya ng inang na wala ng malay. "Inay, tulungan niyo ako! Dalhin natin ang nanay ko sa ospital!" Sigaw niya sa mga kapitbahay na nagsilapit naman upang tulungan siyang isugod ng ina sa paggamutan. "Laida darling, you should be there," ani Chocolate na maarte na nakaupo sa harapan ng mesa niya. "It's your night." Nangiti siya sa kaartehan ng kaibigang bakla. "Puro na lang work ang inaasikaso mo. It's your birthday. Mag-day off ka naman." Nilapag niya ang pensil na hawak at sinandal ang katawan sa malambot na upuan. "Chocolate, marami akong dapat na i-rush. 2 weeks from now ay may fashion show na at kailangan matapos ko lahat ng mga designs na kailangan." Aniya. "But Laida, we have so much time." Ani Chocolate nagdekwatro. "Alam mo ayokong pinagpapabukas ang mga trabaho. Kung matatapos ko ngayon, mas mabuti." Aniya, tinanggal ang salamin sa mata at pinunasan yon bago muling sinuot. "Hay nako, no wonder at your age, wala ka pa rin papa." Anito na tumikwas sa mga daliri. "Hindi ka ba nainggit sa akin? I'm happy with my love life." Inirapan siya nito. "Anong balak mo sa birthday mo, aber?" "Well, magsisimba na lang ako and then magpapahanda na lang ako ng dinner. Pumunta ka na lang sa bahay." "How boring! Disco na lang tayo," ungot nito. "May trabaho ako, tapos may meeting sa bangko," rason niya. "Ayoko mapagod." "Oh, I think I should go now at baka mainip si Mrs. Araneta." Anito tumayo na. Kadalasan itong nagpupunta sa mga bahay ng kliyente nilang mayayaman para sukatan at pamiliin sa mga designs niya. Mabuti pa nga, and habol niya sa palabas na kaibigan. "Don't forget, bigyan mo si Mrs. Araneta ng invitation natin para sa fashion show." "Okay," ani Chocolate na nag-flying kiss sa kanya. Muling binalik ni Laida ang atensyon sa ginagawa ng maiwang mag-isa. Si Laida Enriquez ay isa sa mga sumisikat na fashion designers sa bansa. Sa edad niyang 28 ay isa na siyang self-made woman. Maraming humahanga sa galing niya sa pagdedesenyo ng mga damit. Dati-rati isa lang siyang manlilip sa isang simpleng patahian ng mga damit.
Ngunit nagsumikap siya na makapag-aral kahit dressmaking lang. Trabaho sa araw at aral sa gabi. Wala siyang araw o oras na sinayang. Pinilit niyang magsumikap. May nagpayo sa kanya na mag-loan sa bangko, ngunit hindi ganong kadali ang lahat. Mabuti na lang at nagtiwala sa kanyang may-ari ng patahian na dati niyang pinapasukan na pautangin siya ng maliit na puhunan. Mabait si Nana Sela. Gusto nitong makatulong sa mga tulad niyang nagsusumikap na umangat sa buhay. Isa pa ay papaalis na rin noon si Nana Sela papuntang Europe dahil ipinitisyon na ito ng anak na nurse na doon na nakabase. Paunti-unti na bayaran niya ang pagkakautang sa mabait na matanda na noon ni nasa ibang bansa na. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unting nakikilala si Lyda bilang isang magaling na mananahi at designer. Iyon ang simula. Ang maliit na patahian ay lumaki. Nagkaroon siya ng mga mananahi. Nag-concentrate siya bilang designer. Hanggang sa pati ang ibang mayayaman sa lipunan ay nagpapatahi na rin sa kanya. Hindi doon natapos ang pagsusumikap ni Lyda. Ang gabi ay halos ginawa niyang araw. Wala siyang inaksayang panahon. Trabahong hinarap niya hanggang sa magkaroon na siya ng ilang sangay ng shop sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagkaroon na ng presyo at tatak ang pangalang Lyda Enriquez sa larangan ng pagdedesenyo ng mga damit. Hindi lamang sa mga shops niya ibinuhos ang oras. Bukod doon ay natuto siyang mag-invest sa real properties. At pag nagmahal ang halaga sa market ay pinagbibili niya sa dobling halaga. Habang nadadagdagan ng pera niya, habang yumayaman siya, ay papalapit na ang panahon ng pagbabalik niya sa Santo Niño, ang bayan ng kanyang pamilya, ang bayang inangkin ng walang awang si Doña Ana Violago. Nalalapit ng paghaharap nila ng gahamang matanda at lahat ay gagawin niya upang mabawi ang lupang kinamkam nito sa kanila. Ang lahat ng pagsusumikap at paghihirap niya para sa kanyang pagbabalik. Babalik siya para makaganti. Lyda, ani Nanay Alona, matagal na itong naninilbihan sa kanya buhat pa noong magsimula siya. Isang tunay na ina ang turing niya sa matanda. Kayo pala, Nanay Alona, ani yan ibinabang hawak na kupita. Happy birthday anak, ani ito ni inabot sa kanyang regalo. Pagpasensyahan mo ng nakayanan ko. Salamat Nanay Alona. Hindi niya mapigil na mangilid ang luha. Yumakap siya sa matanda. Natutuwa akong makita na nagtatagumpay ka sa buhay anak. Anito na napasinghot. Dalangin ko na lang ay lumigaya ka ng lubusan. Ngumiti siya rito. Malapit na Nanay Alona, malapit na. Napatingin siya sa bintana kahit walang tinatanaw. Anak, bakit hindi mo pa kalimutan ang nakaraan? Naabot mo na kung ano man ang pangarap mo. Anito, nagtagumpay ka na. Hindi pa ba sapat ng lahat ng yon para lumigaya ka? Napatiimbag ang siya at muling kinuha ang kupita. Sinalinan yon ng alak. Nanay Alona, isa lang ang makakapagpaligaya sa akin. Ang mapabagsak kong mga Violago, lalo na si Doña Ana. Nilagok niya ang alak. Lyda, paano ko magagawang lumimot at magpatawad sa taong siyang naging dahilan ng kamatayan ng nanay ko at pagkakalayo namin ng kapatid ko? Gumawi siya sa bintana. Hanggang langit ang galit na nadarama ko. Hindi magandang may galit na namamahay sa puso mo anak, ani Nanay Alona na nakatingin sa kanya. Lahat ng mga pagsisikap ko, lahat ng ito, inilaan ko para sa pagbabalik ko. At kahit sa anong paraan, pababagsakin ko mga Violago. Pinal niyang sabi. Hindi na nagsalita si Nanay Alona. Alam nito kung gaano ang galit na nararaman ni Lyda at hindi niya ito masisisi. Lyda, I'm really excited about our upcoming show. Ani Chocolate nang makita ang mga designs na nilikha niya. Natutuwa nga ako at maraming sponsors ang pumapasok. Aniya. You know, darling, tumawag ang secretary ni Mrs. Araneta at kinukumpirma na darating siya sa show natin. Excited nitong pagbabalita. And of course, some of the elite people and well-known personalities will be there. Hindi pa man ay nakikinikinita ko ng success natin. At nakipag-ipir pa ito sa kanya. Well, magdilang anghel ka sana. Aniya na binuksan ng laptop computer. Dahil after the show ay magpapahinga naman ako. Napataas ang kilay ng bakla. What? Tanong nito, tama bang narinig ko? Magpapahinga ka? Yes, I'm taking a vacation. Pagbabalita niya at ngumiti, ngunit nakatuon ng mga mata sa computer. Hooray! Is this the end of the world? Si Lyda Enriquez, ang super mega workaholic na nakilala ko sa tanang kagandahan ko, ay magbabakasyon? Marting sabid to nilagay ang palad sa noo.
Natawa siyang sumulyap sa kaibigan. Ang OA mo naman. Bakit? Tanong muli nito. Anong bakit? Isinara na ni Lyda ang laptop at sumandal. I'm having a vacation cause I want to rest. That's all. Yan ang nakapagtataka. After all these years, bawat araw, bawat oras, bawat minuto't segundo'y trabahong nasa isip mo. And then all of a sudden, wari hindi ito makapaniwala. Nagkibit balikat siya. Anyway, I'm happy na naisipan mong magbakasyon. Pero please lang, not now. And why? Tanong niya. Kasi may nagsabi sa akin na may malaking possibility that you'll be invited sa show ni papalabas ng ABS-CBN. A fashion show for a cause yata yun. Nito na nag-isip. Disenyo yata ang title and they will invite some of the top fashion designers ng bansa, day. Chocolate, balita pa lang yun. And besides, hindi kinukonsider ang aking sarili bilang isa sa mga top designers ng bansa. Kaya hindi totoo kung ano man ang nasagap mong balita. Chismis lang yun. Tuloy ang bakasyon ko and it's set already. Tumaas ang kilay ng bakla. Ang taray! So, saan mo balak magpunta? Europe or US? Sa Santo Niño. Natigilan si Chocolate. Saan yun? Maarte nitong tanong. Sa probinsya namin. And habang wala ako, you'll take charge here. Aniya nanginitian ng kaibigan. Wait, sama naman ako sa'yo. Protesta nito. I'm sorry, Chocolate, pero ikaw lang pwede kong pagbili nandito sa shop. Tumayo siya at kinuha ang shoulder bag at attache case. I have to go. May ka-appointment pa ako sa Mandarin. Lumapit siya rito at nakipagbeso-beso. Okay, if that's your decision. Nagibig balikat ito. Isang malaking success ang fashion show na naganap sa Manila Pavilion, kung saan ipinakita at sinuot ng mga nagagandahang modelo ang lahat ng disenyo ni Lyda. Lahat halos ng matataas na tao sa lipunan ay naruroon at sinaksihan ng iba't ibang nagagandahang designs na nilikha niya. Lahat ay humanga sa galing niya. Napakaraming bumati sa kanya, lalo na sa pagkakadesenyo niya sa wedding gown na siyang pang-finale. Umapaw ang puso niya sa galak. Ang success na yon ng show ay nagpapatunay na siya ay talagang magaling at sikat na sa larangan ng fashion designing. Pagkatapos ng show ay may party na ginanap sa mismong hotel. Marami ang dumalo at nagpadala ng flowers at cards. Ilan sa mga guest niya ay mga sikat na fashion designers din. Dale, come here at may gustong makilala ka. Bulong sa kanya ni Chocolate. Ngumiti siya sa kaibigan at nag-excuse sa kaharap. I'm busy, can't you see? Aniya sa mahinang tinig. Kausap niyang asawa ng ambassador ng France. Excuse us, ma'am, ani Chocolate sa Pranses at walang nagawa si Lyda kung hindi ang sumama sa kaibigan. Sino ba yun? Tanong niya na pinigilan ng kamay ng kaibigan. He's a certified bachelor. A hunk, bulong ni Chocolate. He comes from a well-to-do family and is very interested to meet you, my dear friend. Tumaas ang kilay niya. Alam mo wala akong interes sa mga ganyang bagay, Chocolate. No, darling, ani ni Chocolate. Sa tingin ko'y attracted siya sa'yo. You look very gorgeous tonight. You have to meet this guy, Lyda. Suot niya isang velvet na itim na isa sa mga design niya at maraming nagandahan sa suot niyang gown. But, aniya na napasimangot sa kakulitan ng kaibigan. Napatingin siya sa lalaking papalapit sa gawin nila. Nakasuot ito ng itim na Amerikan at magandang magdala ng damit. Malapad ang mga balikat nito. Pwedeng-pwede na maging modelo. Lalo siyang natigilan sa mukha nito. Malamlam ang mga mata nito na tinernuhan ng mahabang pilik na tila mata ng Bombay. Ang ilong nito ay may pagka-aristokratong tangos at ang mga labi ay may kanipisan. A Greek god, yun kagad ang pumasok sa isipan ni Lyda kung ipapadescribe sa kanyang lalaki. Ngumiti ito nang makalapit sa kanila. Nang palihim siyang sikuhin ni Chocolate ay tila nagising siya. Lyda, I'd like you to meet Mr. Ross Violago, ani Chocolate. Violago? Wari may kumislap sa kanyang isipan. Mr. Violago, this is Lyda Enriquez, pakilala ni Chocolate. Hello, Miss Enriquez. Simpatikong pagkakangiti sa kanya ng lalaki at inilahad nito sa kanya ang palad. Napatingin siya sa nakalahad nitong kamay. Pagkuwan ay lumipat ang tingin niya sa mukha nito. Hindi siya maaring magkamali. Kilala niyang kaharap, kahawig ito ng Kuya Ruben niya. And how could she forget this man na kahit nung maliit pa siya hinahangaan na niya ng lubusan? Hindi na marahil siya natatandaan ng lalaki dahil sino ba naman siya noon? Nang hindi niya tanggapin ang pakikipagkamay ng lalaki ay ngumiti at pinamulsa ang kamay.
I've seen your designs at masasabi kong hindi nalalayo sa mga designs ng mga kilalang fashion designer sa Paris. Anito, siniko siyang muli ni Chocolate. Thank you, sagot niya na walang ngiti sa mga labi. Laida, maiwan pa na muna kayo ni Mr. Violago, ani ng bakla. Bahala ka na sa kanya, kumindat pa ito bago umalis. So, can I call you Laida? Tanong nito, nang ngiti hindi naalis sa mga labi na lalong nakakapagpadagdag sa karisma nitong taglay. Yes, may niyang sagot na ipinahalatang wala siyang ganang makiharap dito. I am with my friends and they really like your designs. Anito na nakatitig sa mukha niya habang nilalaro ng isang kamay ang hawak nitong kupita na may lamang alak. Can I invite you to dine with me? Anito na hindi tinagong interes sa kanya, pinilit siyang umiti rito. Mr. Violago, I'm sorry but I have important things to attend to and having dinner with you is not in my priorities. Hindi niya itinago ang pagkasarkastiko sa tinig na walang ngiti sa mga labi ng lalaki na tila na insulto sa sagot niya. If you'll excuse me Mr. Violago, but I have to attend to some of my guests. At tinalikuran na niya ito. Nangiti si Laida sa ginawa. Alam niya malakas ang paniniwala ng lalaki sa sarili. Hindi niya ito tatanggihan. Napaka-presko nito. What? Nagulat si Chocolate nang malaman ang nangyari. Nasa bahay na niya sila. Kadalasan doon natutulog ang kaibigan. Tinanggihan mo si Ross? Anitong hindi makapaniwala. Well, hindi ako interesado sa kanya tulad ng ibang babae. Ani Laida na ipinikit ang mga mata. Palibhasa, wala kang alam kung hindi work dito, work doon. Tuloy hindi mo nalalaman kung sino si Ross Violago. Kilala ko siya. Gusto niyang isagot sa kaibigan. Kilala ko siya. Wala akong pakialam kung sino man siya. Aniya na hindi dumidilat. Ay naku, Laida my friend. Ani Chocolate na tumayo tinitigan siya. You should be flattered dahil nagkaroon ng interes sa'yo si Ross Violago. Dumilat siya at tumingin sa kaibigan. I am not flattered at all. He's not my type. Period. Aniya. Maluloka ako sa'yo. Ani Chocolate na ilagay ang hintuturo sa sentido. Matutulog na ako at hindi ko na kayang i-take. At iniwan na siya nito. Ross Violago. Naalala niya mukha ng lalaki. Hindi katakatakang maging habulinto ng mga babae dahil gwapo ito at mayaman. Ngunit hindi siya isa sa mga babaeng iyon dahil kahit kailan hindi niya ito magugustuhan. Galit ang nadarama niya para dito at para sa buong pamilya nito. Bata pa siya'y kilala na niya si Ross, panganay itong anak ni na Doña Ana at Don Fernan Violago. Mayaman at makapangyarihan ng mga Violago sa kanilang bayan. Dating katulong ang nanay niya sa malaking bahay ng mga Violago. Nagkagusto ang mayamang Don sa kanyang ina at nagkaanak dito, ang Kuya Ruben niya. Nang malaman ni Doña Ana ay pinalayas ang kanyang nanay at ang tatay niya ang sumalo at nag-alaga sa kanyang ina hanggang sa maipanganak ang kuya niya at sa pagsasama ng tatay at nanay niya ay siyang naging anak. Doon ay madalas dalawin ni Don Fernan ang kanyang Kuya Ruben. Sa kabila ng pagiging bastardo ng kuya niya ay hindi ito pinabayaan ng mayamang Don. Patuloy ito sa pagpapadala ng sustento sa kabila ng pagtutol ng tatay niya. Mabait ang tatay niya, tinuring nitong anak na tunay. Ang Kuya Ruben niya, ngunit maagang kinuha sa kanilang kanyang ama. Wala itong naiwan kung hindi ang lupang kinatitirikan ng kanilang maliit na dampa. At nang mamatay ito ay sustento na lang din ni Don Fernan para sa Kuya Ruben niya sila umaasa. At labis yung ikinagalit ni Doña Ana. Hindi niya makakalimutan ang araw na pumunta si Doña Ana sa kanilang bahay kasama ang mga anak nito na sina Ross at Rina. Ang kapal ng mukha mo para huthutan ng asawa ko, galit na sabi ni Doña Ana sa kanyang ina. Hindi ko hinuhuthutan si Fernan. Ang perang binibigay niya ay para kay Ruben, sagot ng nanay niya. Siya ay nasa likod ng kortina at nakasilip. Takot siya sa mabagsik na mukha ng Donya. Mama, umuwi na tayo. Ani Rina, ang busong anak nito na tilang diri sa kapaligiran. Halika na mama. Ani Ross na doon ay binatilyo pa lamang at kahit noon ay gwapo na to at sa kanyang murang edad ay humangon na siya rito. Hindi! Mabagsik na sagot ni Doña Ana. Ipamumukha ko sa malanding babae na to. Hindi malandi ang nanay ko. Matigas na sabi ng Kuya Ruben niya na kadarating lang. Ang bastardo! Painsulto tumingin ito sa kapatid niya. Kaya pang malalakas ang mga loob. Huwag mong bastusin ang ina ko sa loob ng pamamahay namin. Lumayas kayo rito. Malakas na sabi ni Ruben na kuyom ang mga kamao. Huwag mong sigawan ng mama ko. Matigas na sabi ni Ross na ipinagtanggol ang ina. Matapang ang hiya niyo. Sigaw ni Doña Ana na galit na dinuro ang nanay niya. Malandi ka.
Tigilan mong asawa ko! Sinabi na huwag mong tatawaging malandi ang nanay ko. Sigaw ni Ruben na tinabig ang kamay ni Doña Ana. Kagad umalalay sa ina si Ross at pagkuway hinarap si Ruben at inundayan ng suntok. Ruben! Sigaw ng nanay niya na niyakap ang kuya niya na akma itong susugod ng suntok kay Ross. Kuya! Napalapit siya sa kapatid. Anak, tama na! Pigil ng nanay niya na umiiyak. Lumayas kayo rito bago tuloy ang magdilim ang isip ko at makalimutan kong pamilya kayo ng ama ko. Anang Kuya Ruben niya sa matigas na tinig. Mama, umalis na tayo dito. Ani Ross na galit din ng tinig. Hindi tayo dapat nag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang tao. At matalim ang mga matang tumitig sa Kuya Ruben niya. Napatiimbagang si Laida sa pagbabalik ng alaalang iyon. Mga walang kwentang tao, ang sabi ni Ross noon. Tingnan natin kung sinong walang kwenta. Aniya sa sarili. Hindi nagkamali ng balita si Chocolate dahil nakatanggap siya ng invitation para sa show na gagawin ng ABS-CBN. Ngunit wala siyang pagpipilian kung hindi ang tumanggi at magdahilan dahil handa ng lahat para sa pansamantalang pagbabakasyon. Ang pagkakataong napakatagal na niyang hinintay. Natigil siya sa pagmumuni-muni ng tumunog ang telepono. Hello? Hello? Anang baritonong boses sa kabilang linya. Who is this, please? Laida? Ross Villago. Pagpapakilala na sa kabilang linya, naramdaman niyang paglakas ng kaba sa kanyang dibdib. My invitation for dinner is still open. Anito? If you don't mind, pwede ba ngayong gabi? Presko, anang isip niya. Sorry Mr. Villago, but I do mind. Aniya na halatang inis sa boses. I have lots of things to do. Masyado ka mailap, Laida. Anito? Huwag kang mag-alala, Ross Villago. Masasangga rin ang landas natin. And if that time comes, pagsisisihan mo pagtatagpo natin. Pinapangako ko na isaloob niya na napabuntong hininga. Goodbye, Mr. Villago. At kagad na niyang ibinaba ang telepono bago pa muling makapagsalita ang lalaki. Sige po, Nanay Alona. Kayo na pong bahala dito. Aniya tumalik sa matanda bago siya sumakay sa kotse. Uuwi siya sa Santo Niño at pipiliting mabawi kay Doña Ana Villago ang lupa nilang kinamkam nito. Bago pa siya umuwi sa Santo Niño ay nagpadala na siya doon ng tao na maghahanap ng bahay na pwede niyang matuluyan habang naruroon siya. Habang hindi pa niya nababawi ang kanilang lupa, malaki ang pinagbago ng lugar nila. Dati-rati baku-baku ang daan, ngayon ay sementado na't halos ang karaniwang bahay noon ay konkreto na. Hindi tulad noon na maliit at kubo lamang. Inihinto niyang kotse sa tapat ng tindahan. Ipinagtanong niya kung saan ang lugar na sinabi sa kanya ng tutuluyan niya. Hindi na niya kabisadong lugar sa tagal ng panahong hindi siya nakabalik sa Santo Niño. Bungalow style ang bahay na nakuha ng tauhan niya at ayon dito ay kaalis lamang ng dating nakatira papuntang Amerika. Maganda at kompleto ang kagamitan sa bahay. Kung sa bagay, mahal ang upa niya. Inabutan niya ng isang dalagitan na nagwawalis sa harapan ng bahay. Dito bang bahay ni Mang Jose? Aniya nang bumaba sa kotse at muling binasa ang instruction na nakasulat sa papel. Tumigil sa ginagawang dalagita at tumingin sa kanya. Ako yung uupa sa bahay ni Mang Jose. Sandali lang po. At tumakbo ang dalagita sa kabilang bahay. Nang lumabas ay may kasunod ng babae na marahil ay ina nito. Ako pinamamahalan ng pinsan ko rito. Anang babae. Ako si Beth at ito naman ang anak ko si Darlene. Napakunot noo si Laida. Beth? Naisalob niya tinitigan ng babae. Tingin niya ay kasing edad lamang niyang babae. Ngunit dahil hindi ito nag-aayos ay mukhang mas matanda sa kanya. May Beth siyang kilala noon, ang kaibigan at kababata niya. Beth Bailon? Paninigurado niya, nagulat na makilala niya. Oo, pero paano mo ko nakilala? Takang tanong nito. Hindi mo na ba ako natatandaan? Masaya niyang sabi. Napakunot noo ang babae at kinilala siya. Ako si Laida. Laida Enriquez. Laida? Ikaw nga! Masayang sabi nito na yumakap sa kanya. Ang laki ng pinagbago mo. Muntik na kitang hindi makilala. Kamusta ka na? Tanong niya nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Heto, napakaagang nakapag-asawa. Si Darlene ang panganay ko't 4 pang sumunod sa kanya. Ani Beth, sino bang napangasawa mo? Tanong niya sa kaibigan. Hindi taga rito sa atin, dayo lang, nakangiting sagot nito. Mabuti at nagbalik ka rito sa Santo Niño. May kailangan akong asikasuhing mahalagang bagay dito. Aniya, ang laki-laki ng pinagbago mo, Laida. Ani Beth na tinitigan siya. Tingin ko nagtagumpay ka sa Maynila. Sinuwerte lang, sagot niya. At kaya ako naririto, babawiin kong lupa namin kay Doña Ana Villago. Natigilan si Beth. Laida, bakit gusto mo pang bawiin ang dati niyong lupa? Pwede ka namang bumili ng iba na lang.
Napatayo siya't napatingin sa labas. Hindi lang ang lupa namin ang pinunta ko rito, Beth. Aniya. Laida, hindi mo pa rin pala nakakalimutan ng lahat? Sabi ni Beth. Alam nitong ibig niyang sabihin. Walang ipinagbago sa mga Villago. Mayaman at makapangyarihan pa rin sila sa lugar na to. Halos kalahati ng bayang ito'y pag-aari na nila. Hindi siya kumibo. Laida, ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Matanda na rin si Doña Ana. Ani ni Beth na lumapit sa kanya, tinawakan siya sa balikat. Maghaharap pa rin kami ng matandang yun. Matatag niyang sabi. Napailing na lang si Beth. Alam nito ang lahat ng dinanas ni Laida at ng pamilya niya sa kagagawan ni Doña Ana Villago at hindi siya nito masisisi. Ang gaganda ng mga damit niyo, ani Darlene, na tinutulungan siya sa pag-aayos ng mga gamit niyang dala. Ngumiti siya sa dalagita. Ilang taon ka na? Tanong niya. 13 po, magalang nitong sagot. 14 siya nang umalis ng bayan ng Santo Niño at ngayon ay 28 na siya. Marahil, kung nanatili siya sa lugar na to ay baka maaga rin siyang nakapag-asawa. At tulad ni Beth ay may anak na rin siguro siya. Kinabukasan, maaga siyang umalis upang tunguhin ang dati nilang lupa. At tingnan kung nandun pa rin ang munti nilang dampa. Pagbaba niya mula sa kotse, nagulat siya na makitang may inumpisang gawin sa lugar na yon. May galit na bumangon sa kanyang dibdib. Sino nagpapatayo niyan? Tanong niya sa mga gumagawa. Nakalimutan na hindi na sa kanila ang lupang yon. Ako, anang boses sa kanyang likuran. Napalingon siya at nabigla nang makitang hindi inaasahan. Si Ros Villago. Tinanggal niya suot na sunglasses. What a surprise to see you here in Santo Niño, Miss Enriquez. Ani Ros Villago. Such a small world. Bakit ka nagpapatayo sa lupang yan? Galit niyang tanong na hindi pinansin ang sinabi nito. Excuse me, Miss Enriquez, but this land belongs to me. Sagot ni Ros na inalis din ang suot na sunglasses. Pag-aari mo ang lupang ito? Sarkastikong sabi niya. Kinamkam lang ng ina mo ang lupang ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Ros sa huli niyang sinabi. I came to own this property a long time ago. Anito, amin ang lupang ito. Sagot niya na baka sa mukha ang galit. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Sarkastikong tanong ni Ros. Para ang kinin ng lupang ito. Hindi mo na nga ako natatandaan, Ros Villago. Aniya na sarkastikong umiti. It has been 13 years and you've never changed. Mayabang ka pa rin at pakaramdam sa sarili ay Diyos. Ikaw ang kapatid ni Ruben? Tanong nito na hindi makapaniwala. Nakapagtataka ba? Aniya, natatandaan mo pa rin palang kuya ko. At siguro natatandaan mo pa rin ang lupang ito ay sa amin. Sa tatay ko. Yes, sagot ni Ros. Pero pag-aari na namin ng lupang ito. Kahit na ano pang sabihin mo, para sa akin ay lupa pa rin namin to at nandito ako sa Santo Niño para bawiin to. Kung ipagbibili ko. Ani Ros at ngumiti. Kahit magkano ibabayaran ko. Aniya, umiling-iling ito. Laida, sweetheart, hindi ganun kadali ang lahat. Anitong lumapit sa kanya. Kinamkam ng nanay mong lupang ito sa amin at sa kahit na anong paraan, babawiin ko to. Tinalikburan niya to at sumakay sa kotse niya. Sinadya niya pa si Barry ng sasakyan, sapat upang matakpan ng alikabok si Ros. Akala ko ba'y gusto mong site na yun, iho? Ani Doña Ana sa anak nang malaman tong pinahinto ni Ros ang pinapagawa nito sa lupang yon. Ma, may umaangkin sa lupa and she said she owns the land at kinamkam mo lang. Aniya sa ina, umarkong kila ni Doña Ana. We own that land. Binenta sa akin ng bastardong anak ng papa mo. Anito. At sino naghahabol sa lupa? Si Laida Enriquez, mama. Ang kapatid ni Ruben sa ina. Sagot ni Ros. Ang maganda at kaakit-akit na kapatid ni Ruben, nais niyang idugtong. Ngunit sinarili na lamang niya yon. Buhay pa pala ang babaeng yon. At saan siya kukuha ng pera? Anito. Mama, Laida Enriquez is one of the most famous fashion designers in the country. She can afford to buy as many land as she wants. Aniya sa ina. Ha? Napapiksi ang matanda. Then tell her that land is not for sale. Nagkibit balikat si Ros. He was 32 but still single. Maraming babae naghahangat na may tali siya. Ngunit hindi siya naniniwala sa kasal. Hindi siya marunong manligaw kapag nagustuhan niyang babae. Pinakikita lamang niya na may interes siya rito. No woman could resist his charm pero mukha yatang masisira siya kay Laida Enriquez. Ilang beses na siya nitong tinanggihan at pinakitaan ng kawalang interes. At ayaw niya mang aminin ay natya-challenge siya sa babae sa unang kita pa lang niya ay attracted na siya at interesado dito. Ngunit galit sa kanya ang babae. Nung uni pinagtataka niya, ngunit ngayon ay malinaw ng lahat kung bakit ganun sa kanya si Laida. Nasa Amerika siya noon at hindi niya alam ang nangyari. Doon siya pinag-aral ng kanyang mama matapos mamatay ang kanyang papa. At hindi na niya alam ang nangyari sa kapatid sa ama at sa pamilya nito.
Nang magbalik siya sa Pilipinas upang asikasuhin ang rancho at ibang negosyo nila, ay nalaman na lang niya na wala na sa Santo Niño si Ruben at hindi niya akalain ang sikat na si Lyda Enriquez ay ang nakababatang kapatid ni Ruben sa ina. Kaya pala bawat tingin pinupukol sa kanya ni Lyda ay naroroon ng hindi maipaliwanag na galit. Napangiti si Ross at may tumatakbo sa kanyang isip na siya lamang ang nakakaalam.